Welcome sa Whiteboard Inc. Ako si Karen ng HR Department, ang inyong trainer ngayon. Sa araw na ito, aalamin natin ang pinagmulan ng kumpanya, mga polisiya, regulasyon at benepisyo nito, ano ba ang IMS, maging ang talaan ng organisasyon. Ang Whiteboard ay kabilang sa DDT Group of Companies, maging ang DDT Construct Inc., Dataland, Andres P. Tamayo Foundation, The Taj at Agriwaras Company. Ang WPI ay itinatag ni Engineer Danilo D. Tamayo noong ika-14 ng Enero taong 2009 bilang katuwang ng DDT Construct Inc. na naitatag naman noong 1998. Mula pa man, gumagawa na ng pangalan ang WPI sa industriya ng konstruksyon at nagbibigay serbisyo sa lahat ng uri ng general construction building tulad ng commercial buildings, residential condominiums, high-end residences, at office buildings. Ang ating opisina ay matatagpuan sa Unit 301 Lancaster Hotel, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Gusto ng kumpanya na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kliyente at makatulong sa pag-unlad ng ating bansa at ng lipunan. Kung kaya't ang misyon nito ay patuloy na masuportahan at mapahusay ang kakayahan at kaalaman ng bawat manggagawa upang makapagbigay tayo ng maganda at dekalidad na serbisyo na kinakailangan at hinahanap ng ating mga kliyente. Binibigyang pansin din at pinahahalagahan ng kumpanya ang customer satisfaction, quality, pursuit to excellence, integrity, social responsibility, concern to people, long-term focus, empowerment, at ang pagiging results-oriented. Mga polisiya o ang Code of Ethics. Ang isang empleyado ng WPI ay dapat gamitin ng wasto ang pondo, kagamitan at oras ng kumpanya. Humingi ng pahintulot mula sa management bago makipagtransaksyon sa iba pang kumpanya, i-promote ng isang positibong imahe na makakabuti sa kumpanya at tiyakin na ang Code of Ethics ay naipatutupad at nasusunod sa lahat ng oras. Tungkol naman sa regulasyon ng kumpanya, marapat na isuot ng empleyado ang company at project ID card sa tuwing siya ay nasa loob ng head office, satellite offices, at lahat ng mga project sites. Kung mawala man ito ng empleyado, ay kailangan magsubmiti ng affidavit of loss upang makakuha muli ng panibagong ID. Marapat na ibalik ng empleyado ang company at project ID kung ito ay alis na sa kumpanya upang makakuha ng clearance. Narito naman ang uniforme ng isang manggagawa ng whiteboard. At syempre, kailangan din nating tandaan ang mga basic PPE, kagaya ng hard hat, goggles, gloves, reflectorized vest, at safety shoes. Tungkol naman sa timekeeping policies and procedures, para sa mga project base, Lunes hanggang Sabado ang ating pasok, na nagsisimula ng 6:45 AM toolbox meeting na dapat atenan ng lahat ng workers at ng mga staff. At ang day shift naman ay nagsisimula ng 7 AM hanggang 4 PM. At ang night shift naman ay nagsisimula ng 4 PM hanggang 7 AM, depende sa owner o nagmamay-ari ng project. Ang ating namang lunch break or break time ay nagsisimula ng 11:30 AM hanggang 1 PM. Para naman sa head office base, Monday to Friday ang ating pasok na nagsisimula ng 8 AM to 5 PM. Tuwing Sabado naman, 8 AM to 12 noon. Coffee breaks and lunch breaks ng mga staff ay 15 minutes morning and afternoon at 1 hour lunch break tuwing tanghali. Tungkol naman sa mga planadong bakasyon, dapat makapagbigay ang empleyado ng leave of application form sa kanyang superior or manager 3 araw bago ang nasabing bakasyon. Kung emergency man, dapat ay maabisuhan ng empleyado ang kanyang superior or manager 2 oras bago ang kanyang duty. Marapat ding magpasa ng leave of application form ang empleyado sa HR matapos bumalik sa trabaho. Ang di otorisado, di katanggap-tanggap na pagliban
at hindi otorisadong pag-extend ng leave ay dapat ituring na absence without official leave or AWOL. Ang form na ito ay pwedeng makuha sa timekeeping office or sa administration office. Tungkol naman sa tardiness, ang sino mang empleyadong pumasok makalipas ang kanyang opisyal na working schedule ay makakatanggap ng kaukulang bawas sa kanyang sahod or payroll. Ang late na higit sa 2 oras ay tuturing na half day o kalahating araw lamang at ang half day salary deduction ay maipatutupad. Policy on Employee Discipline. Ang Whiteboard Incorporated ay naniniwala na ang pinakamataas na uri ng disiplina ay ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Mga empleyado na lumalabag sa mga patakaran at regulasyon ay bibigyan ng pagkakataon na marinig at mabigyan ng tamang proseso. Ang pagbibigay ng disiplina ay dinisenyo upang makaiwas ang bawat empleyado sa anumang paglabag sa batas. Mga alituntunin pang seguridad at pangkaligtasan. Ang mga empleyado ay dapat na sumunod sa mga regulasyon at patakaran na ipinatutupad ng kumpanya, tulad ng No ID No Entry at No Uniform No Entry policy. Lahat ng mga empleyado at dalang kagamitan ay dapat may inspeksyon bago tuloy makapasok sa project site. Ang anumang nakamamatay na armas at mga ipinagbabawal na kagamitan tulad ng mga baril, pampasabog, bolo, balisong, ice pick, alak, ipinagbabawal na gamot at drug paraphernalia ay marapat na kumpiskahin. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusuot ng damit na walang manggas, short, sinasirang pantalon o kasuotang may butas at tsinelas o sandals sa loob ng project site at head office. Ang lahat ay obligadong dumalo at lumahok ng toolbox meeting na ginaganap tuwing ika-6:45 ng umaga. Bawal na bawal ang matulog sa oras ng trabaho. Mahigpit din na ipinagbabawal ang mga sumusunod, anumang uri ng laro o sugal na may katumbas na salapi, pakikipagbasag ulo, pagdadala at paggamit ng lighter at sigarilyo, maging ang pag-inom ng alak sa project site, paglabas ng anumang kagamitan mula sa loob ng project site o ang pagnanakaw. Ang decree ng penalties ni Whiteboard ay nagsisimula sa light, less serious, serious, less grave, grave, and most grave. Ganon din sa pagbibigay ng kaukulang parusa. Nagsisimula sa verbal warning, written warning, or suspension. Depende sa iyong nagawa na pwedeng umabot sa pagkatanggal mo sa trabaho or dismissal. Dumako naman tayo sa ating government-mandated benefits. Ito ay binubuo ng Pag-ibig, PhilHealth at SSS o ang Social Security System. Ang Pag-ibig o ang Home Development Mutual Fund ay naglalayong makapagtatag ng isang pabahay para sa mga miyembro nito. Samantalang ang PhilHealth naman ay isang health insurance program para sa mga miyembro at kani-kanilang mga dependents na nagkakasakit o nasugatan at kinakailangang maospital. Sila ay nagbibigay ng sustento para sa kwarto, board at doctor's fee at iba pang mga gastusin sa panahon ng confinement sa ospital. Ang SSS naman o ang Social Security System ay mayroong sickness, maternity, salary loan, disability, retirement, pagkamatay o funeral. Mayroon din tayong Service Incentive Leave o ang SIL. Ang mga empleyadong nakapagbigay na ng 1 taong serbisyo sa kumpanya ay mabibigyan ng 5 araw na leave o pahinga na may kaukulang kabayaran. Ito ay maaari ninyong gamitin sa loob ng 1 buong taon. Ipasa lamang ang aprobadong application for leave form sa HR section o sa inyong mga timekeeper. At syempre, hindi mawawala ang 13-month pay. Ang isang empleyado na nakapagbigay na ng 1 buwang serbisyo ay makakatanggap na ng 13-month pay anuman ang katayuan nito sa kumpanya. Ano ang Integrated Management System or IMS? Ang sistemang ito ay tumutulong sa organisasyon upang pamahalaan ang kabuuang proseso at matugunan ang mga layunin nito. Ano naman ang QMS? Ang QMS ay kilala rin bilang ISO 9001.
Ito ay isang sistema na tumutulong sa organisasyon na magkaroon ng isang epektibong pamantayan sa pagsunod sa bawat prosesong kinakailangan. Ano naman ang EMS? Kilala rin bilang ISO 14001. Ito ay tumutulong sa organisasyon upang mapanatili ang kaayusan at balanse ng kapaligiran at sumunod sa mga naangkop na batas at regulasyon na may kinalaman sa kapaligiran. At ano naman ang OSAS 18001? Tinutulungan ng Occupational Health and Safety Assessment Series ang organisasyon sa pagpapanatili ng kaligtasan at pagsubaybay sa kalusugan ng bawat manggagawa nito